pakilala po muna ako. I'm Lizelle Cinco. Yan, I'm a college graduate. I took up accountancy. Yan, so sa lahat ng mga estudyante po na nandito right now, shout out sa inyo. Yan, sa mga working students, sa mga empleyado na nagpapaaral ng kapatid nila, ng anak nila, di ba? So, ng pamangkin nila, shout out din po sa'yo. And of course, sa lahat ng OFW out there, di ba? Saan mang panig ng mundo, shout out sa'yo. Di ba? Kasi itong event natin right now is madami po tayong matututunan. Yan sa session natin. Yan, kaya dapat sa lahat na nandito sa Zoom event natin, yan, mas maganda, i-share pa po natin yung link. Yan, send to your friends. Yan, katrabaho, yan, kakilala, sa mga hindi kakilala, di ba, mas maganda po ay mas makatulong din tayo. Okay, sa simpleng pag-spread po natin ng link na to is malay mo, di ba? Mas makilala at mas malaman din po ng taong nasendan nyo yung future niya dito sa community natin. Okay? So shout out po sa lahat na nandito sa Zoom event natin. Yan, so we are about almost 600,000 na participants yan sa iba't ibang panig ng mundo. May sa Hong Kong, Singapore, South Korea, yan sa Middle East, yan, and of course sa first world country. Ang dami po natin even dito sa Philippines, di ba? So yun, nakakatuwa naman kasi kahit may mga work pa po, yung iba may trabaho pa, but since, di ba, since all out tayong lahat na matuto, mas magkaroon ng massive na resulta dito sa community natin, maganda na nandito ka sa Zoom event natin right now. Yan. Kasi itong Zoom event natin, kaya po siya pinamagatang Meet Your Future. Yan, kasi dito mo po makikilala at malalaman ano yung pwedeng mangyari sa'yo the moment na i-all out mo po dito sa community natin. Okay? Kasi sabi ko nga, I am a college graduate. So actually, nag-start po ako dito sa community natin. I am a 4th year college. And because of this kind of training, yan, yun po yung nakatulong po sa akin na mas galingan, mas lalo ko pa pong pagbutihin dito sa community natin kasi ito pong speaker natin mamaya. Kaklase ko po siya. Yan, so siya lang din naman po yung naging dahilan kung bakit nandito din ako. So kagaya nyo po, regardless kung ano yung background mo right now, yan, mas maganda nandito ka at mas maganda ma-share mo din po yung mga ganitong session natin sa mga kamag-anak mo, kakilala mo, di ba, mga katrabaho mo, para hindi ka lang po paulit-ulit na mag-isa dito sa training na to. Yan, so nakakatuwa kasi ang dami po nating mga participants right now. Kaya natutuwa ako kahit sobrang busy yung iba dyan, talagang binibigyan nila yung time na matuto dito sa community natin. Kasi kagaya nyo po before, yan, so pinagsabay ko din, thesis, OJT, lahat-lahat. Sa isang cellphone, nagtitraining, sa isang cellphone, nagtitesis. Di ba? So kaya naman po talagang pagsabayin, di ba? Sanay na sanay tayo sa multitasking, di ba? So mas maganda, di ba? Kahit pinagsasabay, seryosohin pa din. Okay? Yan. So continue to send the link para yung tatawagin ko po, di ba, mamaya is talagang mas ma-inspire na i-all out yung energy niya para sa ating lahat. Okay? So, shout out muna tayo. Shout out sa lahat na nandito sa Pinas. Yan, nandito ka lang din naman sa Pinas. Di ba? Please, seryosohin natin from the very beginning of this event till the end. Mas maganda, all out po tayo. At mas maganda, may apply po natin yung mga ituturo ng ating speaker mamaya. Okay? Yun siya. Yan, so sa lahat ng taga Middle East, shout out sa inyo, sa Hong Kong, Singapore, yan, and even sa first world country. Nandito din po sila, minamaximize yung event natin. So are you guys ready? Please type, I am ready. Kasi ako excited na pong tawagin yung ating speaker. Yan. So, Yan. So, ang dami na po, I think, di ba? Lahat po tayo ay ready na. Yan. Kaya, Tech, please play video. Name, age, background?
I'm Christine Bahoy from Legazpi City, 24 years old and isa sa mga former accountancy student. Ano pong career mo right now? I am already a professional network marketer right now. Kumusta naman yung naging journey mo so far? So far, Knock 'em over one by one. Sometimes we do it just for fun. Don't ask me to apologize, 'cause we live like it's do or die. I take the cash, I'm taking names. I rule the world, I run the game. I do it my own way, my own way. All eyes on me. All eyes on me. I've got the rising power. I've got what you need. Take it a little bit louder if you like what you see. All eyes on me. Yeah, I've got the power. I've got the power. Yeah, I'll make it louder. I'll make it louder. Yeah, I got the power, I got the power. Yeah, I'll make it louder, I'll make it louder. All eyes on me. All eyes on me. I've got the rising power. I've got what you need. Take it a little bit louder if you like what you see. All eyes on me. Yeah, I got the power. I got the power. Yeah, I'll make it louder. I'll make it louder. Yeah, I got the power. I got the power. Yeah, I'll make it louder. I'll make it louder. All eyes on me. A Millionaires Club member, a millionaire maker, a car achiever, a travel qualifier, and of course, an easy top 500, Project High top 20, Technocrat top 20, Technocrat Council. Let's give it up for mentor, Christine Bahoy! All eyes on me. All eyes on me. Hello! Good morning, good evening, and good afternoon saan man panig ng mundo ngayon. Ayan, thank you so much sa ating napakagandang host, Coach Lizelle Cinco. Ayan, so hello po sa inyong lahat sa mga nakakapakinig and nakakapanood ng ating Zoom event right now. Ayan, so shout out po sa ating almost 800 participants. And hello po sa inyong lahat kasi grabe, ito na naman yung another day para sa iyo na matuto, ma-inspire, and at the same time, ikaw mismo ay maliwanagan bakit kailangan mong sumabay sa community natin or bakit kailangan mo siyang gawin, di ba? So, sabi nga, meet your future. Ayan. Ang tanong, nakilala mo na ba yung future mo? Di ba dumaan pa lang yung February 14? Ayan. Po yung mga naan dito. Ayan, sabi ni Miss Margie, yes, future niya daw yung boyfriend niya. Mapapasana all ka na lang. Hello po kay Sir Don Don from New Zealand, from Qatar kay Miss Nanita. And sobrang thankful po ako sa inyong lahat kasi alam ko pong busy kayo, alam ko pong marami kayong gustong gawin ngayong gabi. And at the same time, yung iba pwedeng nagdi-dinner, yung iba pwedeng nasa trabaho pa, yung iba pwedeng kaka-out pa lang sa work. Pero right now, 'di ba, nakikita mo kami, 'di ba?
ba, na andito ka, kasama ka namin, and iilan lang po ang nagkakaroon ng chance na makapasok sa ating Zoom event. Ayan, so paabuti natin to guys ng 1,000 kasi kaya naman. Ang daming dreamers sa labas na gustong matuto, gustong mapakinggan ng ganitong kwento, and at the same time, gusto lalong ma-inspire. So, ayan, I think ready na ang lahat. And syempre, para mas malaman ko kung ready na ang bawat isa na naandito, pwede po bang pa-type ako ng I am ready? Ayan. So, ayan, ang bilis ni Miss Margie, I am ready. Ayan, si Miss Ira, ang dami po ang bibilis nyo. Mga keyboard warrior ang nandito, ang bibilis yung mag-type, di ba? Ilang segundo pa lang ng I am ready, pero libo-libo na yung nagta-type ng I am ready. So, thank you so much po again sa ating lahat na mga nandito na nag-participate, and we are on going to 800 participants na. Okay, so since ready na po ang lahat, let me do share my screen, di ba? Para at least syempre, mas makilala nyo po yung taong naandito na sa harap ninyo nagsasalita. Sino ba tong maganda na to? Ayan, sino ba tong nagsasalita na to, at bakit gusto niyang mang-inspire ngayong araw, di ba? So anyways, guys, good evening po ulit. My name is Christine Bahoy, ang young prima ng Project High Community. Isa po ako sa mga council ng Technocrat and top 15 currently ng community natin. Nakapag-achieve ng Millionaires Club Award, nakabili ng sasakyan, and goaling for another car by this year. Naging Gold Executive Prime, and isa na rin sa mga millionaire maker ng community natin. Bakit? Kasi mamaya makikita nyo po sino-sino yung mga natulungan natin maging milyonaryo at young age, di ba? So, sa mga estudyante na naandito, kaway-kaway sa'yo kasi tayo ay magkakapareho lamang nung nagsimula po ako way back 4 years ago. Sa mga empleyado po, baka makarelate kayo sa akin ng realization. Never been employed po ako, pero may natutunan ako that time bakit hindi na po ako nag-empleyado habang nag-aaral. And at the same time, sa mga OFW international business partners natin, sobrang nakakatuwa kasi before po, pangarap ko pong maging OFW nung hindi ko pa po nakikita yung opportunity na to. Kaya sa lahat ng mga naandito, ano man ang background mo, makaka-relate kayo sa magiging kwento ko at magiging kwento ng mga tao naging successful dito, kasi may mga ipapakilala din po ako na iilan sa mga empleyado, professionals na naging milyonaryo din at nagkaroon ng malaking changes sa life nila because of our community. Ayan. So, ito po yung buhay ko before joining the business. Ayan. So, accountancy student po ako. Sa lahat ng mga accountancy student dito, ayan, di ba? Dati po, bakit ko kinuha yung accountancy na course? Kasi, ang alam namin, di ba? Kapag nagbibilang ka ng pera, is yun talaga yung, alam mo yung goal, di ba? Goal ng karamihan na nasa opisina ka, nasa bangko ang trabaho mo, perang binibilang mo, feeling mo negosyante ka na that time, and sinagaan ko po yan kasi kasi ng magulang ko, once na maging accountant ako, magiging maganda yung buhay namin, lalong-lalo na yung buhay ko, kasi bunso po ako sa magkakapatid. Ayan, so 6 kami magkakapatid, ako po ang pinakahuli, and at the same time, nakita ko po kasi sa mga kapatid ko na professionals na yung pagtuturo, ayan, ang linya po kasi ng family namin is more on educators, mga teachers. Ako lang po talaga ang nag-iba ng landas. And yung pagtuturo, hindi talaga nagbigay ng sobrang gandang buhay sa kanila kung ano yung pinapangarap namin. Kasi even right now, nagtatrabaho pa po yung mga kapatid ko, 'di ba? Yung iba sa kanila may mga utang pa because of their needs, 'di ba? So, doon ko nakita na sabi ko, pag ito din ba lininya ko na pagti-teacher, 'di ba? Pagtuturo, mas magiging maganda ba yung buhay namin? Kasi pare-pareho po yung mga kapatid ko teacher. So, sabi ko para maiba naman at magkaroon ng changes, sige mag-accountancy ako. Kasi dito perang binibilang, di ba? Proud na proud pa ako nun kasi perang binibilang namin. Kumpanya ang tinutulungan namin mag-improve in terms of their finances. Pero dun ko napagtanto sa pagbibilang ng pera at pagbabalanse ng finances nila.
hindi ko nakita na ko naman pala yun pera. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam magbilang, mag-compute, nababalanse mo lahat, nakukuha mo yung tamang formula, yung tamang equation, pero at the end of the day, yung perang binibilang mo ay hindi naman po pala talaga sa'yo. Pera ng amo mo, pera ng ibang tao. Nakaka-relate po ba sa mga nasa accounting firm na nagtatrabaho? Ayan, pero nakaka-proud naman sa part ninyo kasi ilang libro po, ilang libro po ang kailangan basahin, sauluhin, para lang makapasa sa ganitong kurso at para lang maging CPA ka. 'Di ba? Yung iba gusto pa maging abogado after mag-CPA. So, kumbaga yung pagod sa pag-aaral, puyat, andun talaga. Malaki naman talaga din ang sahod, pero sa dami ng accountant sa buong mundo, iilan lang din naman po yung sasabihin natin na kumukuha ng pinaka-best ng mga lalaking kumpanya. And kahit isa ka sa mga best na yon, ang tanong, pang ilan ka doon kung maha-hire ka ba? Yun din po yung isa sa mga inisip ko habang nag-aaral that time, na sabi ko, kahit na sabihin kong magaling ako, coming from province, from Bicol, ang daming magaling sa Manila, ang daming magaling na nasa ibang bansa. Makakasabay kaya ako sa demand ng mga magagaling na accountant? And kung makasabay man ako, pang ilan kaya akong ma-hire? Magkano ba ang magiging sahod ko? Magkano ba yung magiging startup ko? Kasi that time po, sabi ko, ito na yung magpapabago ng buhay namin, di ba? Ito na talaga yung gusto kong gawin before po ako magnegosyo sa community natin. Kaya sabi ko, magkano ba yung magiging entry level na sahod ko para lang makatulong ako sa magulang ko, and hindi nga na kailangan magtrabaho, ma-provide ko na din yung pangangailangan nila. So, yun po yung naging problem ko that time, kasi even po yung mga natanong ko ng mga ate, kuya, na mga nauna sa akin graduate, ang startup salary nila is 20 to 30,000. So, pandemic pa po yun that time. So, sabi ko, yung 20 to 30,000, I think kaya lang yun yung pangangailangan ko. At kaya ko lang din makaabot ng konti sa magulang ko. Pero baka hindi ko talaga mabili yung mga pangarap ko. Kasi ang dami nating pangarap sa buhay, di ba? Gusto natin ng sasakyan. Alangan naman, nagtatrabaho ka sa opisina, haggard ka pa pagpapunta doon. Ilang years mo na yun na-experience bilang estudyante, experience mo pa bilang empleyado. Diba? So gusto natin ng sasakyan. Gusto natin ng mas masasarap na pagkain. Mas maayos yung kinakainan natin kasi dati nagtsatsaga tayo sa mga kantin-kantin. Ano pa? Gusto natin na makabili ng kung ano-anong mga wants natin, di ba? So, yun po yung na-realize ko, na sabi ko, kaya ko bang mabili yun sa halagang 30,000 kung tutulong pa ako sa magulang ko at meron din ako na finances na kailangan na mamamasahe, ganyan. So, sabi ko baka matagalan ako. Matagalan ako sa pag-iipon, matagalan ako sa pagtatrabaho, and at the same time po, isa pa po sa mga na-realize ko, ang gagaling ng mga deans namin, ang tatalino nila, they are earning big. But, ang tiningnan ko po, anong difference namin? Ang difference po namin is yung age. I'm only 20 years old that time, and yung mga deans namin nasa 50 na, 55, magsi-60 na. Doon ko po napagtanto na yung mga deans namin, ang gagaling, ang tatalino, sobrang the best magturo. Pero ang kinikita po 6 figures, pero ilang taon na sila. Sabi ko dito sa negosyo, kaya ko kayang kumita ng 6 figures pero bata pa? Yung difference lang po namin is yung, syempre, yung status na estudyante ako, sila din, and yung age. Yung age yung pinakatiningnan ko po kasi yung oras na gugugulin mo para kumita ng pera, para mag-aral, yun yung hindi mo na maibabalik once na nag-decide ka na. So sabi ko, sige, mag-decide ako, seryosohin ko to, kasi malay ko ba? Malay natin, di ba? Malay mo. Ito ang magbigay ng magandang buhay sa'yo kahit bago ka pa lang sa community. And it happened po. After a year doing the business, turning to age of 21, dun ko po na-experience kumita ng 6 figures income. Again, ang kinikita ng teacher at dean namin ay 6 figures, CPA sila.
kaya na nilang gumawa ng libro kasi may another pa silang entitlement because of studying. Ang kinikita ko bilang estudyante nila ay 6 figures. Anong difference po? Ang difference namin is yung time na ginugol kung kailan namin siya na-create. And I'm just 21 years old. Sila ay 55 years old. Isipin mo yung almost 30 years na gap para kumita ng 6 figures and tinanong ko yung sarili ko, kaya ko bang antayin na mag-55 bago lang kumita ng 6 figures? Doon po ako nag-decide na sabi ko, hindi ako mag-empleyado, gagawin ko to at my best kung ano yung pwede kong magawa para makontinue ko yung ganitong result. And it happened. That's why naandito po ako sa Zoom na to na entitled Meet Your Future kasi kahit papano, nagawa ko po yung mga startup level up ng isang nangangarap na maging negosyante na kumita ng malaki and at the same time magbago yung buhay. So from that age, tinuloy-tuloy ko siya and right now, 4 years na po ako sa community natin. And paano po ba ako na-introduce sa negosyong to? Kagaya mo, naghaw lang po ako sa isang Facebook post. Kaya kung naghaw ka ngayon, nagtanong ka ngayon sa tao na hindi mo kilala, swerte mo. Kasi ako swerte ko din po. Bakit? Hindi naman ako kilala ng taong to. Ginaid niya lang din naman ako. Dati po siyang OFW. And ang tanong ko pa sa kanya, sir, seafarer ka, kasi yun yung profession niya. Ang laki ng sahod mo. Bakit pinagpalit mo yan dito sa Pinas at dahil dito sa negosyo? Sabi niya, Tin, yes. Kumikita ako ng 6 figures, maganda yung buhay ko, single pa ako, pero yung perang kinikita ko, minsan hindi ko alam kung saan napupunta. Pangalawa, malayo ako sa family ko. Nagbibigay nga ako pero hindi nila ako maramdaman kasi ang kaya ko lang maiabot is yung financial. Pangatlo, yung buhay ko at risk. Maganda nga yung pangalan ng trabaho namin pero alam mo ba, minsan ang trabaho namin magtapon ng basura, maglinas, magtiktik ng kalawang ng barko. Yun yung trabaho namin. Pero tsinatsagaan ko yun para lang sa 6 figures income. And nakita ko yung negosyo na to. Kaya din magbigay ng 6 figures income. Sino pa ba ang aayaw kung nasa Pinas ka, kaya mong kumita ng malaki? And dun ko pa ulit na-realize sa kanya. Sa paghahaw lang sa Facebook post, sa pagde-decide lang na sabi ko, sige, mas naengganyo ako na subukan siya kasi nga nangyari to sa taong to kahit hindi ko naman kilala. And sabi nga, 'di ba? Once na merong opportunity na kumakatok sa pinto mo, di mo naman alam kung anong pwedeng mangyari. Dalawang bagay lang naman, either maging maganda or hindi. Pero what if maging maganda? Bakit di mo pa subukan? Tama? Ba't hindi mo pa itry? Bakit hindi mo pa bigyan ng pagkakataon na malay mo, ito yung magbago ng buhay mo. Again, wala tayong alam sa future. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa atin. Kaya ngayon pa lang na nabibigyan ka ng opportunity at may kumakatok sa'yo, may mga taong binibigay sa'yo na blessing kasi pray ka ng pray. Pray ka ng pray, wish ka ng wish, simba ka ng simba, kung ano-ano pang mantra ang ginagawa mo, naghahanap ka ng magandang opportunity, may binibigay na sa'yo na blessing. Again, si Lord, hindi magbibigay ng blessing na outright sa'yo na pag humingi ka ng pera, pera din ang ibabagsak sa'yo. Hindi. Tao na maglilid sa'yo sa opportunity na yun para makapag-create ka ng pera ang ibibigay sa'yo. So, subukan mo at yung taong nag-guide sa'yo, nagdala sa'yo dito, try mong paniwalaan kasi hindi naman po yan mag-e-effort na bigyan ka ng link para lang, 'di ba? Para lang aksayahin yung oras mo. Nag-effort 'yan para kung ano ang maintindihan niya sa negosyo at ano ang maintindihan mo, iisa lang kayo kasi malay mo yung pangarap ng taong 'yan sobrang laki. Pag sobrang laki ng pangarap na 'yan, syempre hahatakin ka pataas. Pag hinata ka pataas, anong mangyayari? Pareho kayo na matutupad yung mga pangarap ninyo. Tama po ba o tamang-tama? Ayan, so iilan na lang po, magwa 1,000 participants na tayo, kaya tapusin po natin, di ba? Sa lahat ng mga naandito, wag lang hanggang simula, wag lang hanggang gitna, idulo mo yung presentation na to. Okay? So, because of saying yes sa opportunity, kahit hindi ko kilala, sinubukan ko po, ito po yung nangyari sa akin. Lifestyle travels. Ito po ang cute sa storya ng buhay ko. Bakit? Nung estudyante po ako, ang
revolving lang ng time ko. School, bahay, student assistantship, mag-assist kasi SA po ako that time habang nag-aaral, nagpa-part-time ako sa school. And at the same time, nagvo-volunteer work, nagtuturo po ako sa mga kabataan na yun, matuto, ma-educate in terms of academics ng libre. Sipin niyo po, nagtuturo ako, wala namang bayad, sinatsagaan ko. Ang gusto ko lang makatulong. Pangalawa, bahay, school, 'di ba? Yun lang din po. And nangarap po ako that time, sabi ko, kailan kaya ako makakaalis ng Bicol? Yung kahit man lang makapunta ng Manila, 'di ba? Travel na yun para sa akin. Kahit man lang makapunta ng Sorsogon, makaalis ng Albay, makapunta man lang po ng Visayas, 'di ba, ng Cebu, maganyan. Pinangarap ko po 'yun nung nag-aaral ako kasi nakikita ko po yung mga kaklase ko na privilege. Pag sinabing privilege, may mga kaya na talaga mga mayayaman na every time summer bakasyon, sila pumupunta ng iba-ibang lugar kasama family nila, kasama friends, 'di ba? Ako every vacation after school, ang ginagawa ko po, kung hindi maghanap ng pwedeng i-part-time, 'di ba? Magturo in free ng service sa mga estudyante, sa mga bata na nasa labas, 'di ba? Mag-serve. So yun po yung naging buhay ko that time habang nag-aaral. Masaya naman po akong tumulong sa ibang tao, pero mas masaya naman ata na habang tumutulong ka is may bumabalik sa na income, kumikita ka, tama? So naghanap na po ako ng pagkakakitaan din talaga noon kasi ilang taon na po kami, 'di ba? Kami po yung pioneer ng K-12. Pag nakagraduate ka po as pioneer ng K-12, abutin ka ng 22 years old or 23 years old, graduate ka na. Pero yung 23 years old, kung ikukumpara mo noon, nagtatrabaho na, yung iba nga nag-create na ng sariling pamilya, kami kakagraduate pa lang, kailangan pa lang namin kumita ng pera. So sabi ko that time, ngayon pa lang na hindi pa ako gumagraduate, kumita na dapat ako ng pera kasi hindi naman po ako bibigyan ng magulang ko once na makagraduate na ako. So because of this opportunity, talagang laki ng binago. Yung dating pangarap kong makapunta lang ng Manila, hindi lang po Manila ang napuntahan ko. Nakapunta ako ng La Union, ng Baguio, nakapunta po ako ng Cebu, nakapunta po ako ng Tagaytay, 'di ba? Local travels, ang dami pa po. At ang pinakamasarap sa lahat, nakapunta po ako ng ibang bansa because of my effort and because of this business. Na dati ang pangarap ko, Manila lang, okay na ako, masaya na ako. Pero ngayon, ibang bansa na yung pinag-uusapan namin. Still, I'm at my 20s na age, di ba? So sa lahat ng mga nasa 20s na age dito, gaano kasarap na yung pang-travel mo, hindi mo hinihingi sa family mo, hindi mo hinihingi sa magulang mo, kundi pino-provide mo sa sarili mo kasi you are already earning enough. Ayan, so because of this business, nakapunta po ako ng Singapore, ng Malaysia, and by this year, papunta po ako ng Thailand and Hong Kong. 'Di ba? Sinong mag-aakala, 'di ba, na dating estudyante, ngayon yun na yung buhay. Ito na yung buhay na ginagawa. And yan po yung binigay sa akin ng Project High Community. Ayan, 999. Isa na lang, 1,000 na. Ayan, thank you so much po sa support ng lahat. We are already 1,000 participants. I-maximize natin to hanggang dulo. So ito po yung mga kasama ko na mga top earners, kumikita ng malaki during our travel sa Singapore and Malaysia. And hindi lang po yan basta pumunta kami ng Singapore and Malaysia. Sumakay po kami ng tinatawag na cruise ship. Pangarap ng karamihan na makapag-date sa cruise, 'di ba? Tumira sa cruise, ano pa? Mag-lifestyle sa cruise, tumawid ng ibang lugar gamit yung cruise ship. 'Di ba yung Titanic na movie, kung naalala ninyo? Cruise din po 'yun. Pangarap 'yun ng karamihan na makapag-stay doon, pero kami nagstay po kami ng 3 days doon. 'Di ba? Sobrang sarap kasi yung pagkain unlimited, ikaw na lang po ang malulula at ikaw na lang po ang magsasawa. Yung view mo ang ganda, ang daming luxurious items, ang daming luxurious experience, 'di ba? Ang dami doon na lugar na pinagkasya, teatro, 'di ba? Meron doon na bar, meron din po doon na gym, meron doon na mga playground, may swimming pool, lahat na makikita mong ginagawa natin sa labas na pinupuntahan pa natin sa cruise, finulpak na iisa.
'di ba? And gaano siya kalaki? Mga times 2 to 3 ng isang malaking mall, 'di ba? And ilang palapag? 16th floor. Sa loob ng 3 days, hindi ko po naubos yung 16th floor kasi kahit ako nalulula, saan ako pupunta, pa left ba, pa right ba, saan ba yung tamang daan, baka hindi ako makabalik doon sa kwarto namin, di ba? Ganun po yung experience ko, pero sobrang sulit and sobrang gugustuhin mong umulit-ulit, di ba? So, yan po yung experience ko that time during Singapore and Malaysia. And also, ito po yung mga naitawid natin na achievements. Naging top 2 tayo, top 9, top 5, currently top 8 and top 15 ng community natin. Dati po kasi, talagang achiever po ako sa pag-aaral. Bakit? Kasi yun na lang din po ang maibibigay kong kapalit ng pagod ng magulang ko. Isipin mo naman yung magulang mo, solo parent na nga lang din, na binubuhay kayo, tinatawid kayo, makapag-aral na lang. 'Di ba? Hindi mo pa babibigyan ng magandang grades. And sabi ko nga sa sarili ko, kung sa school nga, nakikipuyatan ako. Maaga kong gumigising. Kailangan ko din na maagang masubmit yung mga projects, deadlines, 'di ba? Pinag-aaralan ko ng mabuti, sinisipagan ko kahit nagugutom, okay lang. Ang importante makapasa, ang importante mataas yung grades, laging line of 9. Kung sa school nga, tsinagaan ko yun, wala naman pong maipapalit sa akin na kahit 1 kilong bigas yung line of 9 na grades para lang maging masaya yung magulang ko. Dito pa kaya? So sabi ko, kung gaano ako kagaling sa school, kung gaano ko sinisipagan, pinagpupuyatan, lahat-lahat ng effort na meron ako, gawin ko kaya dito sa negosyo, magkano kaya ang pwedeng ibigay sa akin, pwedeng ibalik. So yun po yung inspiration sa pag-aaral na sabi ko, kung ginalingan ko doon, might as well galingan ko na dito kasi pangarap ko na ang tinatrabaho ko, totoong pera na ang pinag-uusapan dito. So ginalingan ko po talaga, kaya ikaw mismo na nakikinig at nanonood, galingan mo din. Galingan mo kasi pangarap mo na ang wina-workout mo dito. Pangarap mo na ang tinatrabaho mo, pangarap mo na ang tinutupad mo dito paunti-unti. Hindi man lahat ibigay sa'yo ng isang bagsakan sa isang buong taon. At least paunti-unti may nakikita kang progress. Yun po yung nangyari sa akin. Additional pa pong achievement. Ayan, nakasama po ako sa top 500 gala ng ating buong company. Sipin niyo po, sa libo-libong distributor ng company natin, isa tayo sa top 500. Sumunod, ayan po, dito po ako naka-experience ulit ng libreng travel papuntang La Union and Baguio because of our community. Ayan, naging Millionaires Club member, na-awardan, second highest position ng company natin. Nagkumikita ng 6 figures monthly, nakabili ng sariling sasakyan. And also, ngayong taon, abangan niyo po yung aking second car. Diba? I-declare ko na yung aking Nissan Terra. Diba? Maliit na babae pero nagda-drive ng malaking SUV. Di ba? Gaano kaya kasarap sa pakiramdam? Makikita mo sa labas, nagda-drive ng SUV, mga manly na sasakyan, mga macho, pogi, minsan yung iba, retired na sa trabaho nila. Di ba? Paparahan ka, bababa ng salamin, yun yung makikita mo, mga professionals. Pero ang tatapat doon, isang estudyante, nasa 25 years old pa lang. Di ba? Kumikita na ng malaki. And nakuha dahil sa pagnenegosyo online. So, ang sarap kaya sa pakiramdam na yun yung makikita mong experience. And kahit ako kinikilig ako, ikaw ba kinikilig ka ba sa pangarap mo? Ayan, yung iba nakangiti na. Okay? So, thank you so much po. Ayan, so next, ito po yung reason ko. Sa likod ng lahat ng pangarap na meron ako, reason ko, bakit ko siya pinagpapatuloy, bakit ko siya tsinagaan, bakit nga sabi ko, sinisipagan ko. Reason ko po is yung magulang ko. So bakit? Kasi simula 9 years old po ako. Ayan, first time ko po itong ikukwento sa buong nasa Zoom pa na to. Simula 9 years old po ako, namatay po ang papa ko. Ayan, so syempre, bilang yung papa ko yung breadwinner noon, tumatawid sa amin, pinapag-aral kami, 6 kami magkakapatid. Isipin mo, 6 yung nag-aaral ng sabay-sabay. Simula 9 years old po ako, nung namatay yung papa ko, almost
parang nanlumo kami lahat, di ba? Isipin mo, 9 years old, naka-experience na mawala ng magulang. Ikaw, kompleto pa yung magulang mo, di ba? Andyan pa yung mama, papa mo, ba't hindi mo ginagalingan, hindi mo sinisipagan? So sabi ko, that time, 9 years old pa lang po ako, pero alam ko na yung pakiramdam na sabi ko, kailangan kong mas maging independent. Kasi wala ako masyadong kakampi kasi nanay ko, dati hindi ko naman close yan. Di ba, ang close ko talaga yung tatay ko. And nung nawala yung tatay ko, sabi ko, hala, wala na akong ganong best friend. Wala na akong napapagkwentuhan ng regarding sa mga kalaro ko, anong experience ko sa school, lahat. So sabi ko, nanay na lang ang meron ako. Sasayangin ko ba yung pagkakataon na hindi ko man lang mabigay yung magandang buhay sa magulang ko, lalo na't iisa na lang yung natitira? Ikaw ba, tatanungin kita, sasayangin mo ba yung pagkakataon na buhay pa yung mama papa mo, tapos hindi mo ginagawa yung best mo? Naku kapatid, wag mong sayangin, 'di ba? 9 years old po ako, nawalan ako ng magulang, tapos ngayon mas naging independent ako at mas lalo kong ginalingan kasi gusto kong makabawi man lang na dumating yung time, sabihin nating hindi naman natin kontrolado yung buhay, yung panahon. Mawala man yung magulang ko, at least masabi ko sa sarili ko na hindi ko pinabayaan yung nanay ko, hindi ko ginawa yung pinaka-worst, pero ginawa ko yung best para sa buhay ko at ginawa ko yung best para magbalik ng mabuting loob sa pamilya ko, sa magulang ko, sa mga kapatid ko. And every time na umuwi ako, kasi yung training center po na tinitirahan ko ngayon, ayan, separate din po ako sa magulang ko. Isipin niyo po, simula na nag-start ako nag-business, nag-separate po talaga ako sa mama ko para umalis sa comfort zone. Para mas lalo ko maintindihan, ano ang pakiramdam na binubuhay mo na yung sarili mo. Hindi ka na umaasa, hindi ka humihingi, at ano yung pakiramdam na ikaw yung magbibigay sa kanya. So, 4 years, naka-separate na po ako sa magulang ko and every week, dinadalaw ko po siya, pinupuntahan ko. Actually, kanina pinuntahan ko po kasi nung February 14, hindi po kami nakalabas sa sobrang daming tao at traffic dito sa amin. So, sabi ko, babawi na lang ako, nalalabas kami within this month. So, dinalan ko ulit ng grocery, di ba? And at the same time, yung pakiramdam na taon-taon, dati yung birthday, minsan, iisipin na lang na, wag na maganda kasi, ipapangbaon nyo pa. Wag na maganda kasi, kakain nyo lang naman, tas bukas, simpleng araw na lang din naman. Pero, because of this business, dun ko na paramdam sa nanay ko na yung every birthday niya, dapat special yun para sa kanya. And maramdaman niya na araw niya talaga yun. And yun yung nagawa ko, yun yung nagawa naming magkakapatid. And yun yung ginagawa ko na kahit hindi birthday niya, walang okasyon, maramdaman niya na importante siya sa amin. And isipin niyo po, ng nanay ko, 65 years old na. Pero kahit 65, habang tumatagal, para lalo siyang bumabata sa itsura. Bakit? Kasi nawawala na siya ng consumption sa buhay. Hindi niya na kami consumption ng mga anak niya. Lalong-lalo na ako na bunsong anak niya. Yun yung masarap na pakiramdam na ikaw mismo habang bata pa. 'Di ba? Habang nagtatrabaho ka, hindi ka na iniisip ng magulang mo kundi ikaw mismo ang nagbibigay sa kanya, ikaw na mismo nag-iisip sa kanya. Mas lalong hindi kukulubot yung balat ng magulang mo kasi nababawasan na siya ng stress. Tama po ba? Kaya sa lahat ng mga magulang dito, nababawasan po ba ang stress ninyo kapag nakakatulong na sa inyo yung mga anak ninyo? Legit po ba? Di ba tamang-tama? So, yun po yung pakiramdam ng nanay ko and masaya po ako sa pakiramdam na naibibigay ko yun sa magulang ko. And also, additional pa, hindi lang naman yung family ko yung focus ko, kundi pati yung pamilya din ng mga taong nagtiwala sa akin. Bakit? Kasi yung mga tao na yan, na nagtiwala sa akin at nagbigay ng pangarap nila na, mentor, ito yung gusto kong mangyari sa akin. Siyempre, cargo ko na din po yun. Siyempre, kung anong pangarap nila, pangarap ko na din yun. Bakit? Kasi kailangan naming magtulungan para makuha yun. Tama? And kung naalala ninyo kanina, yung host po, kaklase ko po, isa sa mga tao na naging maganda ang buhay dito. And because of the business, ayan, cargo ko yung pangarap ni Coach Lizelle. Bakit? Kasi may pamilya siya na kailangan abutan. May pamilya siya na kailangan isipin. So, ibig sabihin, the moment na maraming nagtitiwala sa'yo dito, nagiging kargo mo na din yung pangarap nila. Kaya ikaw,
Maging thankful ka kasi kung nakakatulong ka na sa pangarap ng ibang tao, ibig sabihin gumaganda lalo yung buhay mo. And yun po, sobrang thankful ako sa community natin kasi yung deepest why ko, natulungan ko na yung deepest why pa ng mga tao na nagtiwala sa akin, natutulungan namin. Hindi man kami close, hindi naman kami biologically related ng mga taong nagtiwala sa akin, pero naging related na lang kami kasi yung pangarap namin iisa, pangarap namin umangat sa buhay, pangarap namin makabawi sa magulang, pangarap namin ma-build ng maayos yung community tinatayo natin ngayon. Kasi bakit? Pangarap din ang pinag-uusapan ng karamihan, tama? So yun po yung masarap sa pakiramdam. Kaya maging grateful po kayo sa deepest why ninyo, lalong-lalo na sa taong nag-guide sa inyo ngayon. Kasi sila po mismo nagbibigay ng oras para tuparin din yung pangarap ninyo. Okay? So next po, ayan, so dito na tayo. Papasok na po tayo sa reality ng buhay kasi inspiration pa lang po yun na pakinggan ninyo. And grateful po ako kasi nasa 1,100 plus na yung participants natin ngayon. Sobrang salamat po sa suporta nyong lahat. So, eto, kung i-compute po natin yung pangarap natin, di ba usually million ang halaga? Una sa lahat tayo nangangarap ng house and lot. Kahit din po ako, kahit may bahay po yung magulang ko, may lote po kami, iba pa rin pakiramdam na nakabili ako ng sarili ko at nakabili ako kasi mayroon din akong gustong i-create sa future, di ba? So, i-compute na lang po natin ng praktikalan. Sasakyan, 2 million. Actually, ang 2 million worth of car, siguro po, sedan lang yan. Hindi pa kayo kakasya kung madami-dami kayo sa pamilya ninyo. Travel. Kinababaliwan ng lahat ngayon, travel. 'Di ba? Yung iba hindi muna bumibili ng bahay kasi travel ng travel. Pumupunta muna sa iba't ibang panig ng mundo para ma-experience yun at bago magstay sa isang lugar. Tama naman yan na mindset, di ba? And also savings. Hindi po pwede na habang tumatagal at nagkakaroon ka ng dagdag sa edad mo, is edad mo lang ang dumadagdag, hindi dumadagdag yung savings mo. So, in total, sa mga minimal na pangarap natin at lahat tayo pare-pareho merong ganyang pangarap, iba-iba lang yung amount. 'Di ba? Kasi merong iba na ang pangarap nilang house and lot nasa 50 million. 'Di ba? Yung sasakyan nila nasa 10 million, yung travel nila nasa 10 million, yung savings nila nasa 50 million. Yun yung pangarap ng iba. Pero sabihin po natin na gawin nating normal lang muna. Sa starter lang muna na pangarap. Magkano po ba 'yan? Abutin ka ng total na 14 million, praktikalan pa yan. Bakit? Kasi yung presyo ng mga ginagastos, presyo ng bilihin ngayon, hindi rin po biro. Tama? Magkano na ba ngayon ang bigas? Magkano ng gasolina? Magkano na ang lupa ngayon, di ba, per square meter? Grabe, ang daming nagsitaasan ng presyo. Kaya yung 14 million na yan, sakto lang yan sa mga minimal na pangarap na meron ka. Okay? So next, ayan, i-compute natin. What if nagkakaroon ka ng salary? Ito po, di ba, naalala ninyo kanina, as accountant, yung starter salary namin, since magiging assistant pa lang naman kami niyan, yung sabihin natin po nag-empleyado ko is 30,000. So, ngayon po, sabihin natin na gumitla lang 25,000. O, i-relate ko na lang po yung sarili ko sa inyo. Ngayon, sa 25,000 na salary, kaya po nasasabi ko sa inyo na hindi ko mabibili yung mga pangarap ko kasi ito po yung mga normal expense na binabayaran natin. Una sa lahat, may renta. Ako po, nagre-renta po ako kasi separate po ako nabubuhay sa mama ko. 'Di ba? Kasi pinush ko na yung sarili ko maging independent. So 5,000, normal rate, province rate pa nga po yan na 5,000 kasi pag nasa Manila ka, talagang bed space lang yan. Electricity, 2,000. Tama po, sakto sa budget. Tubig, syempre, lang naman hindi ka gumamit ng tubig. Di ba? 500. Internet, napakahalaga ng internet sa panahon ngayon, 1,500. Pagkain, imposible hindi ka kumain. Bawal magutom. Bakit? Kasi ikaw yung nagpo-provide ng pera. Ikaw yung breadwinner. Transportation, toiletries,
family of 3, o isipin mo kung yung sa family nyo, 3 yung pinaprovidean mo, may 12,000 kang binibigay na budget sa isang buwan. Actually, kasya na po yan sa grocery for 1 month. Pero wala pa dyan yung mga papachi-pachi na bigla ang expense. So kung ito total mo po, 34,500 siya. Again, babalikan ko po yung trabaho ko. 'Di ba? Magiging trabaho ko sana noon na accountancy as a starter. Almost 25 to 30,000 ang sasahurin ko. 34,500 po yung expense. Pero ang sahod ko is 25,000. Di ba po, sino ang lugi? Ako mismo, luging-lugi. Bakit? Kasi yung 25,000, meron pang 7,500. 7,500 or 9,500 akong kulang. At saan ko yan hahanapin for sure? Isa po ako sa mga, nakapunta ng London. Di ba? Instead na London country, 'di ba? Ang napuntahan natin, loan dito, loan doon. If tinuloy ko po yung opportunity sanang maging empleyado noon. And since hindi ko siya tinuloy, 'di ba? Yung salary versus expense na yan, hindi ko na po siya naramdaman or hindi ko na siya napagdaanan. Bakit? Kasi negosyo pa rin po ang ginawa ko after ko mag-aral. So sa lahat ng mga empleyado dito, kung ikaw ay nakakapunta sa London, 'di ba? Loan dito, London, 'di ba? Might as well dagdagan mo yung source of income mo. Bakit? Wala pong masama na maging empleyado. Hindi naman po kasi lahat pwedeng maging negosyante. Kailangan pa rin ng empleyado. So, okay lang po yan na kumikita ka dyan. Minamaximize mo yung 8 hours ng life mo. Pangalawa, wala din pong masama na magdagdag ng pagkakakitaan kasi kung breadwinner ka at kulang nga ang kinikita mo, kailangan mong magdagdag. Hindi po pwede na laging, pagkasya na lang lahat, magtipid na lang lahat. Paano kung lahat ng expense mo na yan, tipid na nga yan? Ano pa bang ititipid mo? Hindi ka na ba kakain? Hindi ka na ba maliligo para lang makatipid? Hindi po pwede. Nabuhay ka pa ng maganda, di ba? Ng gusto mo kung ititipirin mo lang naman sarili mo, di ba? So, anong kailangan mong gawin? Dagdag ka ng pagkakakitaan. So, ngayon, itong opportunity na to, dagdag po ito sa pagkakakitaan nyo. Ma'am Tin, Mentor Tin, kailangan maglabas ng pera lahat naman po ng negosyo kailangan maglabas ng pera. Kahit nga po kayo, empleyado, naglalabas kayo ng pera para lang makapasok sa work. Bakit? Kasi kung hindi ka po magta-time in, time out, hindi ka mamamasahe, hindi ka mag-show up sa trabaho mo, hindi ka lalabas ng pera, tingin mo, makakapag-earn ka din ba ng salary mo? Di ba hindi? Sa lahat ng galaw natin, lahat tayo naglalabas ng pera. Kailangan lang naman din tayo maging wais na yung pinaglalabasan natin ng pera, dapat may pagkakataon na meron din siyang chance na magpasok ng pera sa atin. So yun na po yung tinatawag natin na nagbi-build tayo ng asset. 'Di ba? So right now, since nasa opportunity ka na at nagdadagdag ka ng pagkakakitaan, ito na. Bakit minsan hindi ka pa nakakaipon? Una sa lahat, mai-compare na lang natin ito sa pagbubuhat ng bigas, 'di ba? So sino dito yung naka-experience magbuhat ng bigas? Ayan, hindi ko naman po yung na-experience, pero yung reality, yung concept, 'di ba? Pag-usapan natin, bakit hindi ka nakakaipon? Una sa lahat, isa ang source of income mo. Ngayon, kung i-compare natin sa bigas na dala-dala ni Kuya, sa isang source of income, isang sakong bigas, 10 tao ang humihingi sa'yo at 10 tao na pinoprovidean mo, ang isang sakong bigas, mauubos po ba agad? Yes na yes. Tama? And also, syempre ikaw bilang breadwinner at nagpo-provide, mabigat. Mabigat sa pakiramdam na yung binigay mo, ubos agad. Tapos minsan maiinis ka pa kasi ikaw na nga nagbigay, naubos na agad, hihingian ka pa, wala pang dumadating na ulit sa'yo na bago. Tama? Ngayon, on the other side, kung makikita mo, si Kuya naka-green. Madami siyang bigas na bitbit. Tama? Madami ding pamilya ang naka-asa. Ngayon, kaya pa bang mag-provide? 'Di ba 10 tao yung pinoprovidean niya, for example? Kaya, pero ang tanong, maubos pa rin. Bakit? Kasi kahit ang dami mong asset, tama? Ang dami mong bigas na ibibigay sa family mo. Again, araw-araw gumagastos, araw-araw may pangangailangan. Buhay ka man o patay man, may pangangailangan, may gastos pa rin.
Ngayon, nababawasan. Kita mo sa dalawang picture na yan, kahit dumagdag yung kilo or sako ng bigas na dagdag na bitbit nila, iisa pa ring tao ang nagbubuhat. So, ibig sabihin, kapatid, di ba, sa opportunity natin, kapag ikaw lang mag-isa, di ba, syempre, hawak mo lahat, cargo mo lahat. Pero kapag may katulong ka, marami na yung asset mo, pero may katulong ka pa na tinatrabaho to, anong pakiramdam? Di ba mas magiging magaan? Tama? Pag tinutulungan ka, yun ang kagandahan sa community natin. Kasi hindi mo lang siya gagawin mag-isa, may mag-guide sa'yo. Tama? Paano kung ikaw lang ang tatrabaho lahat? Di ba, kahit sabihin natin, ang dami mong pinagsasabay na opportunity, pumapasok ng pera, pero pag ikaw lang, ikaw, mananawa ka din, mapapagod ka din. Lahat tayo napapagod. Wala naman buhatang robot dito, tama? So, ibig sabihin, kaya kailangan mo ng opportunity at community na to at the same time kasi kailangan mo ng tulong. Bakit hindi ka nakakaipon? Una sa lahat, isa lang ang source of income mo. Pangalawa, ang daming humihingi sa'yo ng tulong. Pangatlo, ikaw lang yung nag-workout. Anong kailangan nating gawin? Tama? Kailangan mo ng taong makakatulong sa'yo, which is yung community, yung mentor mo. Sumunod ka, makinig ka. Hindi namin kailangan ng sobrang galing dito. Diba, nagkakataon na lang na merong mga tao na mga matatalinong napupunta sa negosyo, pero ang kailangan dito marunong makinig, sumunod at gumawa. Sumunod, kailangan mong dagdagan din yung kaalaman mo sa negosyo natin. Kasi hindi pwedeng attend ka lang ng attend, hindi mo siya ina-apply, and apply ka lang ng apply, minsan hindi ka din nag-a-attend kasi akala mo alam mo na din lahat. Tama? So, dapat balanse din po siya. So, right now, para maiwasan natin at hindi ka na bumalik sa cycle ng hindi ka nakakaipon, makipagtulungan ka. Dagdagan mo din yung iyong for example, pinapa-multiple accounts ka kasi para mas madaming pera ang pumasok every time na may pairing bonus, gawin mo. Kasi para sa'yo din naman yan. Tama? Makinig ka. Kasi may mentor kang nagtuturo sa'yo. Sumunod ka kasi simple lang naman ang gagawin. Again, wag na natin pahirapan yung sarili natin, lalo na kung meron naman na pattern na ginagawa na. Okay po? So, yan yung magiging solusyon sa tanong na bakit hindi ka nakakaipon. Gawin mo lang yung dapat at kabaliktaran nun para at least makapag-ipon ka na, kapatid. So, dagdag pa inflation rate. Kung maalala ninyo, panahon ng pandemic, doon na po nagtaasan yung bilihin. Tama po ba? Nagsitaasan na po yung bilihin. Yung bigas, magkano po sa inyo yung pinakamura? Pa-type naman po dyan. Kasi dito ang pinakamura, 60 pesos na I think. Yung gasolina, hindi na po bumababa ng 60 pesos din. Dati may 40 pesos pa. Naabutan ko po dati. Nung bata pa po ako, pinapabili pa ako ng nanay ko ng bigas, kalahating kilo, 20 pesos. 'Di ba? Kalahating kilo na yun, 20 pesos. O isipin nyo, ngayon kalahating kilo, magkano? Tama? At the same time, iilan na lang pwedeng makakain. 'Di ba? Tapos, ano pa? Yung gasolina, 'di ba? Syempre, may sasakyan dito sa mga nagmomotor, sa mga may mismong kotse, magkano na? 'Di ba? Baka pa nagkaanak ka, 100 pesos na ang bawat litro sa mga susunod na taon. Ano pang inaantay mo? Kaya kailangan mo ng mas mag-double time na kumita ng malaki. 'Di ba? O sabi sa Bulacan 56 or 57. Dito po, hindi ka na makakakain ng ganun kasarap kapag nasa ganyang presyo. Ang mga masasarap na nabigas, 65, 62, okay pa, tama? Ganun po ang experience, and hindi po natin kontrolado ang inflation rate. Tataas siya ng bongga, pero pag bumaba naman po yan, 50 cents, isang piso lang. Di ba na-experience niyo po yun? Di ba? 50 cents, bumaba yung gasolina, pero nung tumaas piso, di ba? So, wala pong may control. Sino ang may control? Tayo. Source of income natin ang may control, 'di ba? Tayo na mismo ang gagawa nun. Kaya mas maganda, wag na nating tingnan yung presyo, ang tingnan natin magkano yung ipapasok natin sa bulsa natin para yung presyo hindi na natin makita.
And normal na po ang may inflation, hindi lang po naman to sa Pinas, pati sa ibang bansa. Kaya kahit yung palitan ng mga dolyar, kung sino man po nagpapadala sa inyo, nagkakaroon po ng malaking bagsak, it's because of inflation rate. Tama? So, next, ayan, ito pa, no money. Kayo po ba yung mga tao na walang oras? 'Di ba? Walang pera, pero maraming oras at naghahanap ng opportunity? Pwedeng-pwede ka po dito. Bakit? Kaya mong makapag-diskarte kapag gusto mo lang naman magsimula. Lahat ng ginugusto, pwedeng gawa ng paraan. Ikaw din po ba yung tao na wala nang ang oras, 'di ba? Kinuha pa yung time mo kasi nagtatrabaho ka, 'di ba? So ibig sabihin stagnant ang nangyayari. Ikaw ba yung tao na merong pera, maraming pera pero walang oras? Mga negosyante, marami pong ganun, lalo na yung mga nagta-traditional business na hindi nila na-enjoy yung kinikita nila kasi yung oras nila kumukulang para sa negosyo nila. At ikaw ba yung tao na ayaw sumubok kasi hindi mo naman linya? Dito po sa community natin, ang dami po na hindi naman linya yung opportunity na to, pero sumubok at nagkaroon ng changes sa life. Huwag na nating artehan. Kung wala ka nang oras, wala ka pang time, hindi mo pa to linya, sumubok ka na. Bakit? Kasi yung pagiging walang pera, pagiging broke, 'di ba? No money. Masasagutan po yan dito. Siyempre sa una, magkikreate ka ng capital, pero in the long run, kapag pinanggigilan mo at ginusto mo, magkakaroon ka ng pera. Dating wala kang oras kasi, empleyado ka. At the same time, yung iba, traditional business owner. Ngayon, kapag pinagsabay mo tong negosyo na to, baka dumating sa point na mas pag sineryoso mo to, yung kinikita mo dyan, baka mas malampasan niya na, baka mas matapatan niya na. So magkakaroon ka ng oras kasi may freedom naman po dito kasi anytime pwede mong dalhin at kahit saan pwede mong dalhin yung negosyo. Hindi mo to linya, wag ka pong mag-alala kasi kahit po ako hindi ko naman po linya to. Di ko naman po linya yung ganitong industry kasi nakadesign po kami and even yung profession ko bilang empleyado. So lahat po tayo hindi rin po to linya. It's a matter of salitang subok. S-U-B-O-K, subok, sumubok lang po kami. Ikaw, sumubok ka din ba at susubok ka na ba? 'Di ba? O sabi ni Mon Raven, sumubok, yes. Yan. So tama po, sumubok ka. Kasi sa panahon ngayon, maging practical na. Kung hindi mo linya, hanggat kaya mong kumita ng malaki, gawin mo na. Kung nauubusan ka ng oras kasi nakukuha ng iba, mag-try ka na ito naman yung bigyan mo para oras mo naman yung maibigay mo sa sarili mo. Kung kumukulang yung pera, magdagdag ka ng source of income. Tama? So next, ayan, ito, bitter truth. O, kilala niyo po ba yan si Kong? Sabi niya, pag nag-start up business ka, 'di ba, sa mga sa mga na-o-offeran dito at lalong-lalo na kung naandito ka pa po at hindi ka pa po member, nag-iisip ka pa, 'di ba? Pag negosyo ang pinag-usapan, sabihin nating may kapital. Sasabihin ng karamihan, ay wag na, baka malugi. Pero pag iPhone, katapat ng kapital mo iPhone, 50,000. Uy, may latest iPhone. Bibili ako. Mindset yan ng mga Pinoy. Tama po ba? Sino po dito yung nagkaroon ng iPhone 15 and 16, pumila pa at gumising pa ng maaga para lang bumili? Pero yung negosyo na andyan na, online na lang, hindi mo pa kiniklik. 'Di ba? O ito, healthy groceries. Ay, ang mahal. 'Di ba? Pero pag magde-date, nag-date noong February 14, dalawa lang kayo kumain, inabot ka ng ilang libo. Minsan lang naman. Oh, anong mindset yan? 'Di ba? Ito pa. Naandito ka sa Zoom, nakikinig ka, natututo ka. Ay, na-attendan ko na yan. Lagi na akong may alam yan. Wala na akong time. 'Di ba? Pero, pag niyaya manood ng sine, manonood ng Netflix, ay, bilis. Bilis naman ng oras, isang episode pa. Dagdag pa ako ng panonoorin. O, 'di ba? Saan mo ngayon nilalagay yung pera mo? Saan mo ngayon nilalaan yung lakas mo? Saan mo ngayon nilalaan yung oras mo? Sa maling bagay ba at maling tao, maling sitwasyon? Kung mali lahat, gawin nating tama.
Di ba? Pumunta ka sa tamang tao. Sino ba yan? Na tamang tao na yan. Siyempre, yung nag-alok sa'yo ng negosyo, di ba? Kami yun, di ba? Ayan, ikaw daw mentor, tamang tao. Oo naman, tamang tao po ako. Ikaw naman, di ba? Pangalawa, tamang tamang pagkakagastusan. Prioritize your health. Prioritize yourself. 'Di ba? Kumain ng healthy kesa sa kung saan-saan mo pinagagastos yung pera mo. And at the same time, syempre negosyo, instead na bumili ka ng mga bagay-bagay na magsusunog ng pera mo, bumili ng sapatos, damit, tapos mamaya niyan itatabi mo, di mo naman sinusuot, inegosyo mo na lang, i-multiple accounts mo na lang, i-VIP mo na lang kapatid. 'Di ba? So, dito sa kabila, naniniwala ang mentor mo sa kakayanan mo. Anong gagawin ng mentor mo? Sige, push, kaya mo yan. Ikaw, mentor, hindi ko kaya. Hindi, kaya mo yan. Gawin mo lang yung best mo. Kaya mo yan kasi naandito kami sa likod mo. 'Di ba? Naandito kami, nakaalalay sa'yo. 'Di ba? So, ang dami nakaka-relate, Ayan. So, nagte-thank you sila sa mga mentors nila. Very good po yan. Ayan. So, ito po yung mga tao na nangarap lang din, pareho natin noon, na ngayon yung pangarap nila natupad na at natutupad pa yung marami pa sa pangarap nila. Ayan. So, eto po. Ayan. So, una sa lahat, nakaka-proud sa part namin, sa part ko po, na ipakilala ko sa inyo yung mga estudyante kagaya ko na naniwala sa akin. And 4 po ay naging milyonaryo na because of our opportunity and sa guidance natin. And may 2 dadagdag ngayong taon. So, ngayong June, I think, anniversary ng company natin, magkakaroon po ulit tayo ng awarding. So, mas maganda, marami pong milyonaryo ang makreate po natin ulit. So, una po si Ralph. Ayan, si Ralph po isang estudyante nakagraduate because of the business, anak ng isang pulis, pero ito po yung tinutukan. Dapat na magti-teacher, pero sabi niya, nakita niya yung comparison ng kinikita ng mga kaklase niya ngayon na LPT na sa kinikita niya. Siya times 2, yung mga kaklase niya times 1 lang. 'Di ba? Si Rosil naman, anak ng isang OFW, 20 years na hindi nakita yung tatay, up until now, OFW pa rin yung tatay. Kaya nag-decide na magnegosyo din dito kasi nakita niya na madaming OFW ang umuuwi. Nagfo-for good because of the business. And also si Lizelle, yan isa sa mga estudyante na naniniwala sa atin. Gustong magbago ang buhay kasi gustong maiahon yung family niya sa sitwasyon nila. From province din po, from Masbate. So, because of the business, kumikita na ng maganda at maglalabas na rin po ng sarili niyang sasakyan. Christian naman, isa sa mga mobile games player, addict sa ML. Kung ikaw, addict ka pa rin sa mobile games, meron po dito na gustong-gusto ang mobile games pero ginawa yung negosyo at kumita ng malaki. Makaka-relate ka din sa kanya. Yung oras na pinapanglaro mo, ipang negosyo mo na lang. Yung binibili mo ng skin sa ML na 5,000, 10,000, ibili mo na lang ng package dito, ibili mo na lang ng produkto para maging healthy ka pa. And also mga estudyante na instead na maglakwat siya, instead na humingi lagi, kalabit pahingi sa magulang, ngayon nagkikreate na ng sariling pera. Ayan, shout out ko si Nicole, si Shena, at marami pa pong iba, si JR, diba, na mga estudyante na nag-guide natin dito. Yan po yung mga estudyante kagaya ko. Gaano kaya kasarap sa pakiramdam na yung kagaya ko na influensyahan ko na din. Ikaw ba? Sino ba yung gusto mong ma-influensyahan? Mga kapwa mo ba empleyado? Kapwa mo OFW? Sino-sino po ba yan? Ayan, and also, eto po. Ayan, dating car dealer. Ayan, ngayon po, nagda-drive na ng sarili niyang sasakyan. Ford Raptor pa, latest model. And isa na sa mga milyonaryo ng company natin. Ayan, si Coach Romel Ayala. Ito pa po, dating nurse, si Coach Kevin Herrera. Dati po nagtatrabaho, takot na magtrabaho ng pandemic kasi marami po sa mga katrabaho niya ang nanghawaan ng COVID. Ngayon, so ang ginawa niya, hinanap niya yung opportunity na pwede siya at kikita pa rin siya para makatulong sa magulang pero safe na siya. Ayan, sumali sa ating online platform and right now, eto na po, kumikita na ng malaki, maglalabas na din ang pangalawang sasakyan niya. And also, ayan, marami din pong mga empleyado na natulungan, same with his profession. And also, ayan, police. Ayan, si Sir Cuevas. Isipin niyo po, police na. Kumikita din ng malaki ang police dito, di ba?
May pagkakataong pwedeng mag-loan ng milyon sa gobyerno, pero bakit naandito nagnenegosyo? Kasi nakikita niya yung magandang buhay na kahit nagseserbisyo siya sa ibang tao, kailangan niya ding serbisyohan yung pangarap niya kasi walang ibang gagawa nun kundi siya pa rin po. 'Di ba? So next, ayan, abogado, nagpa-part-time. Ayan, makwento ko lang po sa inyo. Kung ako po sana tumuloy, for example, bilang CPA, mag-aabogado din po sana ako. Buti na lang, naunahan ako ng opportunity na to. Di na ako nagsunog ng kilay, di ba? At least may kilay pa ako ngayon. Ayan, joke lang. Ayan, so hindi na ako nagsunog ng kilay, hindi na ako nagsipag para lang maging abogado, hindi ko na inantay na maganap na pa ng opportunity na ganito. So buti na lang nakita ko siya ng mas maaga kasi ito mismo, ilang taong abogado, I think more than or almost 20 years of experience sa serve sa private institution, nagpa-part-time. Kumita lang naman ng 1 million mahigit. Isipin mo, abogado na po ito. O, sino pa ba ang aayaw? Ako nga, estudyante, umuuna, abogado pa kaya? Isa sa mga mahirap presentahan, mga ganyan. Kasi matatalino. Pero bakit naniwala at bakit ginagawa tong negosyo na to? 'Di ba? So, ibig sabihin, ikaw, wag ka nang mag-inarte, wag ka nang magpa-pushy pa. Ikaw na pumilit sa sarili mo kasi yung abogado nga ginawa na to, ikaw pa kaya, 'di ba? Ayan, so next, businesswoman. Ayan, si Mami Chona. Kumita din, nag-encash din ng 1.3 million. O ito, traditional business owner na. Dati abogado, ngayon traditional business owner. Pinagsasabay, nagne-negosyo din. O what? Why not? Idagdag mo to. Dagdag ka ulit ng pagkakakitaan. O may traditional business ka, ginagawa mo yan daytime. Paggabi, habang nagpapahinga ka, dumudot-dot ka ng cellphone. Gawin mo naman to part-time. O di ba habang nag-scroll ka, habang nagsisend ka ng mga links, script, kumikita ka, mas maganda yun. Instead na natulog ka na napuyat ka, wala ka namang kinita, kaysa sa napuyat ka, pero may kinikita ka kasi may negosyo ka pa online. Di ba? So next, ayan, ito po, OFW. Ayan, sa Middle East, si Coach Jeline Nalagasin na pa for good ng community natin. Kumita lang naman din ng 6 figures at isa rin din sa mga milyonarya. 'Di ba? So, ilang bata ang inaalagaan nito? I think mga 3 or 4 sabay-sabay niyang inaalagaan nung nasa ibang bansa po siya. Pero magkano lang ang kinikita? Nakaka-relate po ba yung mga nasa ibang bansa ngayon na nagtatrabaho sa ibang bahay? Sipin mo, yung anak ng ibang tao, napapaliguan mo, nabibihisan mo, napapakain mo, naalagaan mo. Pero yung sarili mong anak at pamilya, naiwanan mo. Hi, hello na lang ang nasasabi mo, video call na lang. Kailan mo po ba gustong umuwi? Ilang taon pa po ba ang kailangan mong antayin para lang masabi mo na gusto mo na mag-for good? Gawin na natin ngayon. Hindi man agad-agad pero pangarapin mo na kasi kapag nangarap ka naman at ginagawa mo naman, ma-achieve mo din yan. Kaya sa lahat ng mga nasa ibang bansa na business partner natin, yung lahat ng oras niyo po, wag niyo nang sayangin. Kapag nasa nagluluto ka, makinig ka na ng training. Habang kumakain yung amo mo, nasa kwarto ka, mag-send ka na ng link, ng script. I-maximize mo po yung 2-3 oras na meron ka. Instead na lagi kang nanonood ng TikTok at TikTok ka ng TikTok, wala kang kinikita o yung kaka-TikTok mo, i-turn natin into content na pwede kang kumita. Ganon po siya. Ganon minaximize ng mga business partner natin na nasa ibang bansa kaya sila nakapag for good. And at the same time, ito pa po, ayan, seafarer additional by profession. Isa din po ito sa mga hindi ulit nakaakit ng barko ng pandemic. Nagtrabaho part-time sa isang fast food chain para lang makatulong at makasurvive. Dumating sa point na yung lupa nila, hinahatak na ng bangko. But because of the business, ito po yung nagsalba, yung negosyo natin. And si Coach Ron, naglabas lang din naman ng kanyang first car because of our opportunity. Naging milyonaryo at nakatulong na sa ibang OFWs, international business partner na kumita din part-time. Isipin mo, seafarer na, nawalan pa ng chance na magkaroon ng trabaho. O tayo pa kaya na hindi pa pumupunta ng ibang bansa, yung mga nangangarap pa kaya mag-abroad, tama? And additional pa,
Ito pa po, security guard sa bansang Qatar. Ayan, 'di ba? Napoproteksyonan niya yung ibang tao. Nagseserbisyo siya, pero yung pamilya niya hindi niya man lang mahawakan, maproteksyonan, 'di ba? But because of the business, nangarap lang din ulit. Balita ko sa taong to, nag-apply din po ito sana papuntang Canada. Naloko pa ng agency kasi hindi tamang agency yung napuntahan. Yung perang libo na inipon, 'di ba? Nasunog because of that opportunity na lilipat sana ng ibang bansa. Nung nakita tong negosyo, nagdalawang isip pa, pero buti na lang tumuloy. At nung tumuloy siya, ito din po yung naging way para makapag-for good siya. And right now, since for good na po si Coach Jomar, 'di ba? Kasama niya na yung anak niya, yung asawa niya nung Valentine's, nag-My Day pa yan. Pumunta sila sa ibang lugar. O isipin mo, ito lang pala yung negosyo na makakapagpa-for good sa kanya sa dami ng sinubukan niya at pilit niyang sumubok na pumunta pa ng ibang bansa para magtrabaho. Ito lang pala yung makakatawid sa pangarap na meron siya. 'Di ba? Ayan, thank you, Meet Your Future. Andito pala yan, si Coach Jomar, shoutout sa'yo. So, isipin nyo na lang po, dating OFW security guard, pero ngayon, hindi na security guard ang itsura, poging-pogi na, kasi grabe yung transformation na binigay ng negosyo natin. Ayan, so also, ito kapatid, bigyan kita ng konting realization. 2024 to nakalagay, ngayon 2025 na. Ayan, sorry hindi natin na-edit. Ayan, so isipin na lang natin 2025 na po, ngayon na po yan. Ngayon 2025, kung babalikan natin, yung 5 years ago mo, that is 2020, tama? Ayan. So ngayon po, yung 5 years ago, ano ba yung naging desisyon mo? Una sa lahat, syempre, problema mo noon, pera. 5 years ago, problema mo pera. At the same time, problema mo pa, ayaw mo pang maniwala sa mga opportunity nakikita mo kasi ang laging pumapasok sa isip mo, ay, scam yan. Ang tagal mo nang sinasabi yan pero walang nagbabago. What if yung scam na iniisip mo, paniwalaan mo baka may magbago? 5 years ago, wala kang pera. 2025, problema mo pa rin pera. Naghahanap ka pa rin ng opportunity. O ano na lang, 5 years after, 2030, 'di ba? 2030, 5 years after. Ano, iisipin mo ulit problema mo pera? O ang iisipin mo, papaano ko gagastusin yung mga perang kinita ko kasi thankful ako 5 years ago nag-decide akong maniwala sa taong to na nagsasalita ngayon, naniwala ako kahit hindi naman kami magkaano-ano. 5 years after, 'di ba? Simula ngayon, anong buhay, anong usapan sa pera ang gusto mong mapakinggan? Usapang, ay, naghahanap na naman ako ng opportunity kasi wala na naman akong ipon. Or, ay, buti na lang, naniwala ako noon kasi ngayon, ito na yung dinadanas ko. Nakakabigay na ako, nakakaipon na ako, sobrang lahat ng pangarap ko, natutupad ko na paunti-unti and magiging thankful ka sa 5 years na, ano yan, winner out mo. Magiging thankful ka sa 2025 mo after 5 years, tama? So, ano ba yung gusto mo kapatid? 'Di ba? Maging thankful. Ayan. Sabi nila, sapat na raw ang kumain ng 3 beses sa isang araw, 'di ba? Pero, 'di ba sabi ni Sir Nicanor, ayan, paano ka makain ng 3 beses sa isang araw kung wala kang pera? O, yan sir, ang susolusyonan natin kaya may opportunity na sa harap nyo ngayon. Yung hindi lang 3 beses sa isang araw ang kain mo, kundi minu-minuto, meron kang kinakain kasi sobra-sobra na yung pera mo. 'Di ba? Lumuluwa na ng pagkain yung ref ninyo. Namimigay ka na kasi ang dami mong binibili, hindi naman nauubos. Yan yung buhay na inaantay natin at yan yung buhay na pinapangarap ng karamihan. Tama? Ayan, tamang-tama, correct na correct. Tinamaan ka na. Ayan, so make better decision
create better solution and start right now kasi walang best time, walang perfect moment. Ito na ngayon, ito na po mismo, now na kapatid. Itong desisyon mo ngayon ang makakapagpabago ng buhay mo years from now. Okay? And next, ayan, ito po ang sasabihin ko sa inyo. Hindi ka nagtrabaho para sa mga problema mo. Tama? Kasi ang gusto mo lagi, makapadala sa magulang, masolusyonan yung kailangan ng kapatid, mapag-aral si ganito, ganyan. 'Di ba? Lahat na lang ibang tao yung iniisip mo. Kailan mo ba iisipin yung sarili mo? 'Di ba? Kailan mo inisip naman yung sarili mo? Nag-February 14, inisip mo na naman ibang tao. Magiging masaya ba yung jowa mo, yung pamilya mo, yung nanay mo sa ibibigay mo? Pero ang tanong, ikaw, naging masaya ka ba? Naging masaya ka ba noong February 14? Ano bang binigay mo sa sarili mo? 'Di ba? Hindi ka nagtrabaho at hindi ka nagpapakahirap para lang sa kanila. Kasi meron kang ikaw. Dapat ikaw mismo, nagagawa mo na lahat para sa sarili mo. Kaya ka nag-abroad at nagtrabaho. Kasi may pangarap ka para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Yun yung susolusyonan natin ngayon. 'Di ba? So ito na lang po, last message ko sa inyo. Become a dreamer. Mangarap ka kasi sa lahat ng libre sa mundo, sa lahat ng pwede mong i-acquire nang hindi ka magbabayad at hindi ka lilimitahan, pangarap na meron ka. Become a doer. Walang ibang unang tatayo dyan, haharap dyan, gagalaw dyan at magpupush sa'yo. Up front, ikaw mismo. Ibang tao magsusuporta sa'yo pero unang-unang gagalaw ikaw kasi pangarap mo yan. Become a goal-getter. Sa lahat ng pangarap na meron ka, make sure na may na-achieve ka. Huwag mong sayangin yung effort mo, huwag mong sayangin yung oras mo, huwag mong sayangin yung pagkakataon kasi yung oras na meron ka, hindi mo na yan maibabalik. At the same time, yung mga pagkakataon na sana ginawa mo yung best mo, hindi mo na yan maibabalik. Kaya ngayon pa lang, gawin mo yung best mo, become a goal-getter, and magkita-kita tayo kapatid. Sana isa kayo sa mga magiging sharer naman, isa kayo sa mga magiging speaker kasi noon po, way back 4 years ago, ganyan po ako sa inyo. Nagwa-wow, nagko-comment ng congratulations, na I'm next, nagko-comment ng tama po yan. Yan lahat na comment nyo na yan, yan yung comment ko noon. And because of this opportunity, yung comment na yan ang nagdala sa akin ngayon at nagsasalita na ngayon. So hopefully, na-meet nyo yung future for today. 'Di ba? Sana nakapag-impart po ako sa inyo ng magandang mensahe, ng inspiration, ng realization, and thankful po ako sa oras na binigay ninyo na nakinig kayo sa akin and syempre sa lahat ng taong naandito. So again, back to you sa ating napakagandang host. Yun! Thank you so much, Mentor Christine. Yan! Thank you so much po, Mentor Christine. Yan, sa napaka-informative and very detailed na presentation po natin right now. Yan, please do stop the music para at least marinig po ako. So yun, nakakatuwa kasi lahat po ay talagang naging guided, di ba? Yung mga estudyante, mga empleyado at mga OFW. So I know for sure na all out, sold out na po sa inyo. Ang tanging may sasabi ko lang, be a doer, be a goal-getter. Yan, kasi useless po yung natutunan po natin kung hindi po natin i-apply. So, yun, hingi lang po tayo ng picture with our mentor. Yan, Mentor Christine. Yan, para at least, di ba, yan, magkaroon tayo ng remembrance. So, please take. Yan. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you so much po, Mentor Recording Christine. stopped. Yan, so thank you so much po. And sa lahat po na nandito sa Zoom event natin right now, meron lang po kaming i-share na video for you all para at least mas maging guided po tayo sa next event. Yan, please do take. Please share the video or poster po para at least i-share po natin. Yan. So, wait na lang po natin.
So, ganyan po talaga pag live yan. So, just wait a little bit of time. So, para at least ma-share po namin sa inyo yung mga great events na mangyayari pa po for the succeeding days and months. Kaya hold on sa lahat po nandito sa Zoom event. Mas maganda, mapanood nyo po itong iso-share po ng ating tech. Main, hindi ko sa milyones habang mga matay na papapikit sa lahat. Gagaling ka sa taas, kaangkas, punta kang bebek. Kaya lumaya, lalo tumaya. Hindi manalo, kahit sa tumulala. Ako mga nga, pinalaw ko ng mga plano. Ramdam niyo ba yung energy? Project Island Jump mo kayo! Sing with me! Yun, so that's a manifestival po gaganapin po natin siya April 29 to 30, kaya mas maganda po mag-secure po tayo ng tickets. Yan, contact your uplines and mentors para at least mas mag-guide po tayo. Lahat po ng participants dito, mas maganda makabili po tayo ng ticket. And of course, makasama po tayo sa mismong event. Yan, and I know for sure, yan, please do share the other event po natin. Yan. So, meron po tayong event. Yan. So, actually, minutes, yan, after, meron po tayo, today mismo at 10 p.m., yan, Vision Before Bed. Very important po ito na mapanood din po natin para at least mas mabilis po natin ma-manifest and maano into reality yung mga goal natin in life, mapadito man sa business and even sa personal life po natin. Okay? So, next po na event natin, we will be having a digital blueprint. Yan, The Art of Wise Spending po. Yan, Tuesday, tomorrow at 10 p.m. din. Yan, so yan po yung mga event natin na naka-line up. And of course, meron po tayo ulit na Meet Your Future, ibang background naman, kaya mas maganda. Yan, empleyado ka, you should be that event para at least, di ba, mas maging guided ka po and magkaroon ka ng massive breakthrough for this year. Kaya thank you so much everyone. Happy changing lives. Bye-bye.